lang, wala lang. Lista, ito hindi kumpleto kasi yung nanay nila namatay na. Hindi ko na naalala yung mga bakuna nito kasi maliit pa siya. Tapos ngayong sa nag-aaral na sila, yung may pumupunta, sabi ko wag na sila magpabakuna kasi itong nakakatakot itong, di ba, daming namamatay, daming na hospital. Kaya sabi ko wag lang muna. Ako natakot ako usually. Kaya hindi ko inano yung mga, kahit piniporsige nila na turukan, hindi ko inano. Di ba kayo natatakot na baka magkatigas yung apo niyo, mga apo niyo? Hindi naman. Bahala na si Lord. Ito si Mark De Guzman, 1 year and mag 2 months. Wala po siyang bakuna in first in the month. Natakot din po kasi ako eh. Nung una po kasi pababakunahan ko po sana, kaya lang po ayaw din po kasi ng biyenan ko na lalaki. Kasi po hindi naman din po kasi uso noon eh. Kaya sabi po kasi ng biyenan ko, baka raw po kasi hindi kayanin ng bata, lagnatin. Kaya hindi ko na po siya pinatuloy. Magpa-record na lang muna daw. Bago siya magkaroon ng bakuna. Pero pupunta ka ba sa center mamaya? Hindi. Bakit? Kasi naaano rin kasi ako eh, natatakot. Pa sinusunod ko rin po kasi yung mga desisyon ng biyanan ko kasi meron din kasi di ba po dati nagkamali ng mga injection. Ang pinakamagaling po na dapat bilang isang responsableng magulang o responsableng ina, kapag may lagnat po, wag po natin ipagwalang bahala ang lagnat. Kasi ang lagnat po, yan ay isang sinyales na there's something wrong with your baby or ng inyong anak. Wag po tayo mag-self-medicate. Paano po ba yun maiiwasan? Number 1, wag tayong pumunta sa maraming tao na hindi tayo sigurado ng population na pinupuntahan natin. No? Pangalawa, palakasin natin ang ating katawan, ang ating resistensya, at ang pinakamabisa sa lahat, magpabakuna tayo laban sa tigdas. Hindi ka na magkakatigdas kapag ikaw ay natigdas. So, iyan yung isang masakit na pag-develop ng resistensya laban sa tigdas. No? Pero kunwari nagkasakit ka na, increase natin po yung fluid, kumain ng maayos kahit na walang gana, magpahinga. December po, may mga buntis na na-admit. So, ito po, isa itong sa high risk na babantayan natin, ifa-follow up natin, aalagaan po natin ito. Every death is a tragedy. May mga kwento na nakakalungkot, like nagkatigdas galing sa nanay mismo and namatay. So, nakakalungkot po. No? The mother is the source of all life. And namatay ang baby, nagkatigdas din ang nanay, ang nagkatigdas walang bakuna ng baby. Yung pagkatigdas niya Sabado, tapos hanggang dire-diretso na po yung simula sa pisngi niya. Tapos, hirapan siya, buntis kasi siya, ma'am. Ngayon po, ma'am, magpipito na po, ma'am. Ito po ang first ng baby ko po. Kauna-una ang babae po yan, ma'am. Umano yung tiyan niya, baga tumitigas, yung mga tigdas niya, yung mga ganyan, ma'am. Yung lagnat, tsaka nahihirapang huminga. Siguro ma'am, sigurado ma'am, hindi po na bakunahan eh. Kasi pagka hindi na po ang kaagad siya eh. Ako, ilang beses na po akong kasama niya, hindi ako madapuan ng ganyan. Kasi may injects po ako sa tigdas. Kahit anong dikit ko sa kanya, hindi ako nakahawa eh. Kaso, siguro, nakali lang ako eh. Iniisip ko, sana sa akin na napunta yung tigdas. Napapaham ko yung ano ko eh. Dinadasal ko lagi sa araw-araw. Hindi yung kalagayan, nasa ako nihirapan. Pati bata nihirapan.
yung baby ko din, gusto ko makaligtas. Yun lang inisip ko, ma'am. Gusto ko makawala sa tigdas, tsaka yung baby ko, sobrang nahihirapan po, ma'am. Inang-inaan ako, ma'am eh. Gusto ko survive yung asawa ko. Yun lang. Anong kasama niya? MR. So ngayon po, may door-to-door ang DOH, bakuna doors, door-to-door campaign. So kung wala namang nararamdaman po ang pasyente, ang anak nila, 6 months up, pabakunahan po nila yan. Ngayon po ay pupunta kami ng Kupang. It's our day 26 ng ating pagbabakuna mula noong January 10, 2019. Ang dala po namin ay mga bakuna gaya ng MR at MMR para po sa mga bata po ng, ito po ay anti-measles bakuna. Before, last year, hirap na hirap kami, even noong January, hirap na hirap kami ma-encourage yung mga nanay, tatay, lolo o lola na mabakunahan ng kanilang mga anak. After nung senaryo na makita nila sa social media, yung pagdami ng kaso, ng outbreak, so dagsaan ng punta, talagang dinadala nila yung mga anak nila, mga apo nila, para mabakunahan. Sige, saan tayo, ma'am? Sir, dito na tayo. Dito. Dito na. Hi, magandang umaga. Taga-City Health Office po kami, Dr. Let po. Nakikita nyo naman, nakapanood nyo naman sa TV na may outbreak. Ang buong Pilipinas, Antipolo, outbreak din po. June 11. Huwag mong tingnan, be. Huwag mong tingnan, ha? Oh, Jasmine. Bilis lang yan, ha? Ang measles vaccine po isa sa pinaka-oldest vaccines na pinamimigay na free ng DOH. So 1988-89 nung sinimulan po ang free immunization program ng DOH. 36.7 yung Dria Felipe. Binibigay natin ito na parte ng regular na pagbabakuna sa ating mga sanggol na edad 9 na buwan hanggang at inuulit ito kapag siya ay 1 year old. Subalit, during the time of epidemic, binababa natin yung pagbabakuna to 6 months. Bakit 6 months? Kasi po ang ating sinasabi na dapat yung first 6 months ng buhay ng isang sanggol na poprotektahan po siya ng, sa ibang sakit dahil sa gatas na kanyang nakukuha sa kanyang ina. After 6 months, The measles vaccine, for instance, every year is used more than 300 million times around the world. Has been used for the last 40 years. So there's huge experience with that vaccine, and we can confidently say that adverse events linked to the measles vaccine are extremely rare. So we are very confident that these vaccines that have been used globally are very safe and they are very effective. If we have 95% of the population vaccinated, then we can avoid the onward transmission of the virus. Having a good immunization is not only important to protect the individual who is immunized, but it's important to protect the whole community. Because those who are the most vulnerable, for instance, the babies who cannot be vaccinated yet because they are too small, they will get the infection from often an adult who passes it on. sa barangay. Pero kasi kami galing kami sa health office. Ayaw kamay. Dito ka na tingin. Oh, tapos na tayo. First step namin, nung magkaroon ng outbreak, talagang nag-valid yung mga validation, ginawa naman ng surveillance team natin. Nag-meeting kami ng mga health workers, ng mga nurses namin kasama. Agad-agad kami na nagbakuna sa ating mga sityo.
Kailan po sinabi sa inyo na ayaw pa bakunahan? Kanina. Ayaw. Ano po sinabi ng tatay? Mag-ikot po kami ngayon. Babalikan po namin mamaya ha. Babalikan po na pabasa niyo po ito. Tapos explain po namin sa kanya ha. Na safe naman po yung bakuna ng sakit. Kasi kanina, hindi naman ako nagtumanggi. Si Papa niya ayaw kasi nadala. Yung pag napapanood niya sa TV yung mga nangyaring ganun, parang nadala. Nakakalungkot kasi bata yung mga namatay. Kumbaga yung mga nanay, hindi nila binagyan ng pagkakataong mabuhay yung mga anak nila. Hindi nila bigyan ng pagkakataon na mabigyan ng bakuna yung mga anak niya. May anak ako 16, kaya nga ako nalulungkot kasi isa yung anak ko, yung ibang nanay, ang daming anak, pinagkalooban sila ni Lord, pero hinayaan nilang magkaaganto. So yun yung part na nakakalungkot sa side ko, personally bilang nanay. We've seen actually a pattern that every few years, there was the last one in 2014, the previous one in 2011, so every 3 to 4 years we see measles outbreaks in this country because the routine coverage is low, so we can already predict that the next outbreak probably will happen in 2022. So unless we really achieve to strengthen immunization, routine immunization for our children. So is it normal? No, because we shouldn't have measles outbreak. So it's important, of course, that we have the health services improved and the routine immunization program strengthened, and that Department of Health and others are working on this. But Department of Health cannot fix that situation alone. So, kamay po ba? Dito po sa ano po. Wala pong lagnat po ngayon. Bumalik na yung kumpiyansa nila sa bakuna. Kailangan nakakalungkot sa part na yon. Parang inantay pa na magkaroon ng madaing kaso at meron pang mga mamatay bago sila magisig na kailangan bakunahan ng kanilang mga anak. Number one po, importante na dapat gawin ng isang responsableng magulang ay pabakunahan ang kanilang mga anak. Huwag po natin gawing dahilan na busy po tayo o wala tayong panahon, wala pong pamasahe.